kayo. Kay ganda't buti na nandito ako kasama ninyo para sama-sama tayong matuto sa kung ano ang gusto ng Diyos mula sa atin. Ang tema ngayon ay ginamit ng Diyos. Sa tema pa lamang ay mauunawaan na natin na gusto tayong gamitin ng Diyos, di po ba? Ngunit hayaan mo muna ako magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Posible bang kapag nagtanim ng puno ng orange ay aani ng saging? Paano ba natin naipapangaral ang tungkol kay Jesus nang hindi ginagamit ang ating mga bibig? Naipapakita mo ba sa iyong pag-uugali na naglilingkod ka sa Diyos? Kung paano nilikha ng Diyos ang isang puno ng orange upang mamunga ng mga orange, tayo ay nilikha upang maglingkod sa Diyos at hindi para mamuhay na ginagawa ang sarili nating kagustuhan at hindi rin para matupad lang ang ating mga hangarin. Wala nang masihigit na pagpapangaral sa Kanya kaysa ang paglingkuran siya at mamuhay ng malapit sa Kanya at pangunahan ng iba upang gustuhin din nila na maglingkod sa Kanya. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na nakasulat sa Biblia sa aklat ng Marcos, chapter 16, verse 15. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Kung kilala mo na ang Panginoong Hesus at alam mo ang lahat ng Kanyang ginawa at gagawin pa sa iyo, may pagnanais ang iyong puso na gawin din sa iba ang ginawa niya sa iyo. Mayroon tayong halimbawa sa Biblia na tumutulong sa atin na maunawaan ito ng mas mabuti. Ito ay ang kwento ng dalawang lalaki na nagmahal kay Jesus at nabuhay upang dalhin ang Kanyang salita sa lahat ng tao. Ang kanilang mga pangalan ay sina Paul at Silas. Isang araw, ginagawa nila ang pinakagusto nila at iyon ay ang ipangaral ang tungkol kay Jesus. Ngunit, may mga taong hindi nagustuhan ang kanilang ginawa kaya gumawa sila ng bitak sa pamamagitan ng pagsasabi ng kasinungalingan sa mga otoridad tungkol kina Paul at Silas. Kaya dinala sila sa kulungan, pinusasan at minaltrato. Sa tingin mo ba ay nagreklamo o umiyak sila tungkol dito? May dahilan sila para maging malungkot. Pero mas pinili nilang gawin ang mga bagay na iba. Pinili nila na ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. At kaya dito, sila ay nagsimulang manalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos, habang ang ibang mga nakabilanggo ay nakikinig. Pero biglang yumanig ang lupa ng napakalakas at ang lahat ng mga pinto ay nagbukas at ang kadena na nasa kamay ng mga nakabilanggo ay nasira. Nang makita ng tagapagbantay ng bilangguan na siyang nangangalaga nito, na bukas ang mga pintuan ng bilangguan, ay naisip niyang nakatakas na ang mga nakabilanggo at siya'y naging desperado dahil sa sobrang takot. At sumigaw si Paul at sinabi, "Nandito kami! Walang tumakas!" Ang lahat ay namangha sa nangyari dahil ang mga pintuan ng kulungan ay bumukas ng mag-isa. At dito, naisip ng tagapagbantay ng bilangguan na sila ay kakaiba at kinilala na sila ay mula sa Diyos dahil hindi sila tumakas at nagpapasa ng
kapayapaan. Kahit na nasa gitna ng sitwasyon na iyon at nais niyang malaman kung ano ang dapat gawin upang magkaroon ng parehong Diyos na meron sila. Nakita mo mga bata, walang tamang lugar o oras para ipangaral ang tungkol kay Jesus. Kung paano sina Paul at Silas ay nagkaroon ng aksyon na hindi inaasahan ng sinuman, ang isang bata na ginagabayan ng banal na espiritu ay sumusunod sa Diyos at pinatutunayan niya ito sa kanyang mga pag-uugali at mga reaksyon. Ang isang bata nagpapangaral sa Diyos ay may pagnanais na ipangaral ang tungkol sa Panginoong Hesus at pinapakita na kumikilala sila sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uugali. Pinapakita nila ito sa mga tao upang sila ay magnais na malaman kung sino ang nakapagpabago sa kanila. Iginagalang nila ang lahat, kabilang ang mga matatanda. Kapag ang mga tao ay nakita ang kakaibang pag-uugali sa iyo, ay makikita nila mismo ang Diyos. At ikaw ay magagamit ng Diyos para makilala din nila siya. Kaya mga bata, kausapin natin ngayon ang Panginoong Hesus at hiningin sa banal na espiritu na tulungan tayong maging mas mabuting lingkod para sa Kanya. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin yung panalangin ito kasama ni Teacher. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay lumalapit sa iyong dakilang presensya upang hingiin ang iyong Espiritu Santo. Nang sa gayon ay tulungan kami, Panginoong Diyos, na maipangaral ang iyong salita sa pamamagitan ng aming mga kilos, ng aming mga salita, ng aming mga aksyon, sa aming mga pag-uugali, at sa lahat po ng aming ginagawa. Panginoong Diyos, nais namin na paglingkuran ka at nais din namin na sa pamamagitan ng aming sarili, sa pamamagitan ng aming mga pag-uugali, ay makita din ng ibang tao ang kadakilaan mo at makita din nila kung sino ang Diyos na meron kami sa aming buhay. Ito yung aming panalangin, Panginoong Diyos. Sinusuko po namin ang buong buhay namin at ang lahat ng meron kami sa iyong kamay. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman ay maglalaro tayo at magme-memorize ng mga natutunan natin. Kung sino man ang sasali ay uupo sa isang bilog at kailangan natin dito ng bola. Sabihin sa kanila na ang bola ay dadaan sa lahat sa pamamagitan ng kamay. Magsisimula siya sa pagsasabi, "Ginagamit ako ng Diyos kapag," pagkatapos ay ipasa ang bola sa isang tao at kailangan din niyang magsabi kung paano sila magagamit ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uugali. Ulitin ang phrase na iyan at ipasa sa iba hanggang sa makapagsalita na ang lahat sa pamamagitan ng pagkumpleto ng pangungusap. Kapag natapos na ang laro, ipaliwanag sa kanila na sa ating pang-araw-araw na buhay ay palagi tayong magkakaroon ng pagkakataon na ipangaral ang tungkol kay Jesus. Hindi lamang sa mga salita, pero higit sa lahat sa ating mga pag-uugali. Maging matulungin tayo sa lahat ng oras at lugar dahil sa ilang paraan gagamitin ka ng Diyos upang dalhin ang salita ni Jesus sa iba sa iyong buhay. Dito na nagtatapos ang ating klase. Pero huwag papalampasin ang susunod na klase at imbitahan ang iyong mga kaibigan na manood din kasama mo. Pagpalain ka at ang iyong buong pamilya ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hanggang sa muli mga bata, paalam!